Mia at ang sobrang paggamit ng cellphone. Isang araw, may isang batang babae na ang pangalan ay Mia. Isa siyang masayahin at aktibong bata. Mahilig siyang maglaro sa labas, tumakbo, at makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit isang araw, may natanggap siyang regalo, isang cellphone. Sa una, ginagamit lang ni Mia ang cellphone para sa kanyang pag-aaral. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre niya ang mga laro at videos. Wow! Ang saya pala nito, sabi ni Mia. Araw-araw, mas lalo siyang nahuhumaling dito. Hindi na siya lumalabas para maglaro. Hindi na rin siya nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Mia, tama na muna ang cellphone mo. Paalala ng kanyang nanay. Sandali lang po, sagot niya. Ngunit hindi na niya ito binibitawan. Paglipas ng ilang araw, may napansin si Mia. Sumasakit ang kanyang mga mata. Madalas siyang mapagod. At minsan, nahihilo siya. Okay lang ito, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam, unti-unti nang naapektuhan ang kanyang kalusugan. Isang gabi, hindi na siya makatulog. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, parang may ilaw pa rin siyang nakikita. Ang sakit ng ulo ko, hinaing niya. Kinabukasan, nahirapan siyang bumangon. Hindi rin siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Isang araw, habang hawak ang kanyang cellphone, bigla siyang nahilo. Mama, nahihilo po ako, mahina niyang sabi. Nag-alala ang kanyang mga magulang at agad siyang pinahinga. Doon napaisip si Mia. Dati masaya ako. Bakit ngayon parang lagi akong pagod? Naalala niya kung paano siya dati nakikipaglaro, tumatawa at masigla. Maingat siyang kinausap ng kanyang mga magulang. Anak, hindi masama ang cellphone. Pero ang sobra ay nakakasama. Importante ang pahinga, paglalaro sa labas, at oras sa pamilya. Simula noon, nagbago si Mia. Binawasan niya ang paggamit ng cellphone, bumalik siya sa paglalaro sa labas, at mas nakipag-bonding siya sa kanyang pamilya. Unti-unting bumalik ang kanyang sigla at saya. Muli siyang naging malusog at masayang bata. At natutunan niya ang mahalagang aral. Ang cellphone ay dapat gamitin ng tama at hindi sosobra. Dahil ang kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa anumang laro. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating mga kwento mga bata.